Ay, magandang gabi. Matutuloy ba ang Pacquiao 2 gagawin sa Araneta Coliseum? Pacquiao 2, Fever, Basti versus General Torre. Makakasakaya? May kasakaya to? O ito po ay yung pinag-usapan natin pagkatapos na naghamon si Mayor Basti Duterte ng suntukan na boxing kay General Torre. At si General Torre naman, nung nalaman niya, hinamon siya, okay, call ako. At ang kondisyon niya lang, doon gagawin sa Araneta. Tapos, kailangan may mga sponsor, may mga ticket. At para kuan magkano kinita, itulong sa mga maralita. Yan. Minsan maganda rin parang one way of the diverting away from the heat of politics. So, pakinggan natin yung sinabi ni Basti. Actually, sinabi ito ni Basti sa kanyang YouTube channel. At sinabi niya, halata naman na sinabi niya, nilabas niya rin yung pagkaasar niya kay General Nicolas Torre. And to think, nagpakita minsan General Torre ng titulo ng bahay niya, may bahay pala sa Davao City. So kung mag-retire siya, diyan siya titira sa Davao City. Pero tingnan muna natin ito. Itong sinabi na ni Basti Duterte. Medyo amusing, pero po kung makatuloy, malaking impact ito, pag-usapan ito. At least ang suggestion naman ni General Torre, kung magkano magkinita sa boxing, ay i-donate sa mga mahirap. 'Yon ang So pakinggan muna natin si Basti ng kanyang kung saan sinabi niya sa kanyang vlog. Ito po yung vlog niya, no? O tawagin natin channel na lang niya. Ipakita ko muna yung channel niya. So ito po, pakinggan niyo lang muna siya. The next 3 years, Torre is the chief PNP now. Then we have a new PRO director. Yan and ang may bago pa nag-interview sa kanya. na hindi dumaat sa atin. So I think that the ones are asking also, Mayor, what's the assurance on how are we going to sustain peace and order under these circumstances now here in the city? Ewan ko, si Torre lang man sabi na may 3-minute response siya. So it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Because first and foremost, I am the mayor, I'm a local here, I grew up here, I know this place. And I know the people here and I know how they behave. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Okay? So, sinabi naman ni Torre na may 3-minute response, sana ma-feel ng mga Davaoenyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Yun, ibig sabihin, dito nag-umpisa yan. Nagsalita si Baste kasi siya ngayon pong acting mayor. Kasi ang tatay niya hindi makatekot at hindi makapag-serve kasi nandun sa The Hague. So ngayon, in-interview siya sa kanyang YouTube channel, may mga staff siya. So tinanong siya tungkol kay Nick Torre kasi naglagay si Nick Torre, ang itong asar si Basti Duterte, naglagay si General Nicolas Torre ng city director ng Davao City. Hindi siya pinapili. Alam mo, under the law, sa local government code, ang trabaho ng PNP ay magbigay ng 3 na rekomendasyon kung sino piliin ng mayor. Ang dapat ang mamili si mayor. Ngayon, para mapaikutan ng batas, ang ginawa ng General Torre ay naglagay siya ng acting. Style acting kay umalis doon si Colonel Hansel Marantan. Acting din siya mula umpisa hanggang matapos. Ngayon pumalit kay Hansel Marantan, ito acting din. So hindi nila binigyan ng pagkakataon si Basti bilang mayor or acting mayor din siya. Kaya ko siguro
na mamili kung sino gusto ni mayor at kung sino nang gusto niya na na police officer na maging hepe sa Davao City Police ay ang acting ang ginawa. Siguro naman ang katwiran ni Nicolas Torre, General Torre, ay acting naman ng mayor dyan, di acting din ng hepe ng police. So ganun, no? Pakinggan po natin. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap po nga yung tatay ko eh. Oh, yun ha. Nagpakita din siya may galit din siya kay General Torre. Siyempre, anak siya eh. Natural lang yan. Kanya kinidnap ang tatay niya, si Digong. Okay na yan. Just do whatever you want. You have 2 years until finding candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Ano bang kaso niya? Yung kinawan sila ng ombudsman dahil doon sa inaksyon na ng ombudsman yung report ni Amy Marcos sa Senate investigation. So, ang hindi ko alam kung sumagot na sila. Alamin ko, siguro sa sunod na topic natin, birahin yan. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bita. O yan suntukan ha. Sabi niya kung magsuntukan tayo. Well, sa totoo lang, hindi naman hamon ata yan, hindi naman hagit. Ganun lang. But you're a coward. Duwag ka. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Wala ka kung wala kang pwesto na yan. Ang nagmamatalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ano? Ako ba ang polis o kayo? O yan. May sabi kasi na hindi na safe sa ang Davao. Kung hindi safe, sino sisihin? Mayor o polis? Tama ka naman siya. Polis ang sisihin. Ngayon, hindi siya pinapili kung sino ang hepe. Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. Kumbaga, binato balik ni Basti kay Nick Torre ang obligasyon kung paano ma-maintain na number 3 sa Southeast Asia ang Davao City. Ang number 2 Chiang Mai sa Singapore. Number 3 siya sa pinaka safety na lungsod sa loob ng Southeast Asia. That means the PNP is not doing their job. Sabi niya kung Kung nangyari yun, who is to blame? ibig sabihin pag magka-crumble ng peace and order, si Torre dapat ay sisihin. Parang inang sinasabi. Ako o ikaw? Yan. Ikaw, sisihin. Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot ko. Hindi ka daw sumagot sa Sarap kaso. na talaga awayin. Totoo lang. Okay. So, pakinggan naman natin si Nicolas Torre. Ang problema dito ay tinake niya mukhang mayroong taken out of context. Ang sinabi na lang ni Basi kung magsuntukan, hindi niya hinamon. Pero si PNP naman, tinanggap niya bilang hamon. Pakinggan natin si PNP chief. Siya naman ang pakinggan natin. Ito. So, i-play na to. I-play. Bring it on. Hindi aatrasan ni PNP Chief General Torre ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ang Chief PNP may suggested venue pa. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Habang abala ang PNP sa pag-alalay sa mga apektado ng masungit na panahon, tila may Pacquiao fever sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at Davao City Acting Mayor Baste Duterte.
The people of Davao did not need Sa Basta Davaoenyo season premiere sa YouTube channel ni Baste, nagbitiw ng hamon kay Torre si Duterte. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo, kumakaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Sagot ng Chief PNP, Ang una ko naisipan, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na naapektuhan naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually, pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na sa lanta. Ang proceeds ng kung ano man ang, sigurado maraming manonood yan eh. dagdag pa ni Torre, So, gawin natin referee si Manny Pacquiao. Pwede. I think that will be a very good fundraising activity. Magamit natin sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo and pagbabaha. So, ako naman ay okay lang naman. Kung siya ay seryoso, let's just do it for a better cause. No? But charity boxing match siguro. at kung game daw si Baste, may venue in mind na si Torre. Kami Sunday para medyo mabilis ka agad. And become ask Araneta. I think Araneta will be more than willing and happy to sponsor that. So, madali lang yun. Mabilis ka agad. Wala pang sagot si Baste sa counter-challenge ni Torre, pero una na niyang binanata ng Chief PNP sa kanyang channel. Gagamitin lang daw ni Torre para mangharas ang sinasabi niyang 3-minute response time sa krimen. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Ayun, galit siya. Okay na yan. Now just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin mo lang ako. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto at pagsuko sa ICC sa ama ni Baste na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan din niya ang pagdakip kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Sige, so yan ang ating puntos lang dito is sometimes it takes a good entertainment in politics. Kung ako naman tinatanong ko, parang bigla lang itong kasi parang sanay ito magsalita. Pero sa totoo lang kaibigan ko si Waldy, kasi Kawaldy. Pero ang problema yung paghamon ni Kawaldy, draw naman yun. Barilan, ito suntukan. Dapat suntukan para maganda, walang mamamatay. So anyway, whatever happens, naisip naman, maganda rin na naisip ni General Torre. Parang fundraising activity na lang. Siyempre maraming manonood yan. Marami din manonood sa live stream kahit i-pay-per-view pa yan. Sigurado ko maraming pustaan pa sa Gcash sa mangyari niyan. So anyway, what is important here is it is an expression of disgust on the part of Baste sa kanila kasi I na-analyze ko, he was speaking from yung masyado silang inaapi ngayon sa panahon ni Marcos. So, sa tingin ko ay unconscious siya na sabi niya na kung pwede daw magsuntukan na lang sila ni General Torre. So, kung hindi siya sibigkat, kung hindi niya siya sinipkan, nilabanan si Waldy Carbonell sa hamon, ay hindi natin alam kasi andun din ako, nag-abang din ako sa Lunita, pero walang Baste na dumating. Pero anyway, naman pangit naman yun kasi crime naman yun, ang paghamunan ng barilan, crime yun. Pero ito, paghamon ng suntukan, I don't see any legal problem maliban lamang sa kailangan manghingi ng leave, permit to live si Baste sa Davao. Hingi siya sa DILG na mag-absent siya, mag-training siya. Alam mo, mag-train siya bigyan natin mga mula ngayon, 1 linggo o 1 buwan mula ngayon. Ang, kundi 2 buwan, suntukan. Suntukan na, vaccine, may glove na talaga. Tapos si Pacquiao ang judge. So, ang referee, maghanap tayo ng referee. Mas maganda kaya siguro, maybe that is one way na i-cool down natin ang heat of politics. And we will deal everything into a higher and decent level of politics.
Kasi gusto ko naman mangyari is atakihin yung mga corruption. Number one, hindi madadaan sa boxing. Yan ang problema ko dyan eh. Pero ang problema lang dito, they will be taking their time, the time of the government. Pareho silang government officials, may sweldo silang dalawa. Tapos maglalaro sila and their time Sunday. Kaya alam naman yung trabahong mayor, trabahong PNP chief, 24/7 yan. Hindi pwede sabihin may day off ka. On call ka, kahit tulog ka, on call ka. At gigisingin ka ng asawa mo, kung may tawag na sa police call, emergency, talagang gigising ka. So, ganun po ang pag-aari, ang lahat ng oras ng PNP chief at saka mayor o acting mayor ay pag-aari po ng gobyerno. Kaya, dapat itandaan naman ninyo na kung pipilitan nyo mag-boxing, mag-apply kayo ng leave. Gamitin ninyong inyong sick leave. Sick leave yung dalawa. O di kaya, pwede naman vacation leave din yung dalawa. Itaon nyo doon para naman, hindi naman lugi ang pamahalaan sa sweldo sa inyo. Alalahanin nyo, pinakamas malaki sweldo ni General Torre kaysa kay Baste. Siyempre, acting mayor lang si Baste, mas maliit ang sweldo niya. Pero sa tingin ko, pareho naman sila may confidential fund. Yun na lang, hindi natin alam kung sino mas malaki ang confidential fund. And what is important here is, actually, we will take it if we will take it seriously. Yung kay Baste naman, it was an expression of disgust from the family na feeling po nila talaga. Sa totoo lang, inapi sila. Bago kasi nasalita si Basti sa ganon, ay he started off the impeachment laban sa kanyang kapatid, yung kinidnap yung tatay niya. So, yung minention niya yung kabastusan ni Romualdez na kung saan ay hindi mananalo yan kung may kalaban. Kasi ang ginagawa naman ni Martin Romualdez para manalo, binigyan niya ata ng pera, lahat ng kalaban niya umatras. Maliban lang sa isa, yung hindi niya napatras, ay ginamitan niya ng lakas niya sa COMELEC at dinisqualify. Hindi ko lang alam kung ano nangyari doon. Kung kumaso ba yun yung kandidato ng babae na kalaban niya na pinakahuli at pinadisqualify niya. Siguro binigyan niya na rin siguro ng pera pa sekreto. So, nevertheless, yan lang po ang ating ang ating vlog. Kasunod, magbablog pa ako. Tututok tayo doon sa Bungero siguro o sa i-analyze ko sa sabong o sa iba pang issue. So, si Big Cat tumatawa lang si Waldy. At sa tingin ko, napanood na ni Waldy ito. Baka nag-live stream na si Kawaldy ngayon. So, Jero Gadyo, ayan tayo, ay kapal, naghamon siya. Tapos ngayon sasabihin, hindi naman, ikaw, Joy Rogadyo, nakakaintindi ka naman ng Tagalog ng Bisaya, di ba? Sabi niya kung may kondisyon, kung magsuntukan kami, hamon ba yan? Hindi pa hamon yan. Dapat ang hamon, hoy, Nicholas Torre, suntukan tayo. Dapat yan ang hamon. Ikaw naman, parang hindi ka marunong mag-Tagalog. Bisaya ka rin ba? Gaya ko. David Baruch, hello po, sir. Watching again from California. While working, wow, nakakaingit. Sana all. Amik TV 45 UK. Yun lamang po ang gusto mong sasabihin. Si Greenheart, fight sa puti kontra sa lagom. Si Diwata yung lagom. Ang puti si Baste. So, walang pula, manok na pula. So, yan lamang po ang ating pinagkikwentuhan sa ngayon. Maraming salamat po at abangan mo ang kasunod na aking live.